Hello, magandang umaga po. Pangalawang live ko 'to ngayong araw. So, kanina mga 7:00 ng gabi. So, ito lang ngayon, mahalaga rin kasi ito at sa tingin ko makaka-relate ka rito at sa tingin ko magba-viral ito. At ang ating pag-usapan po, ito po is si General Romeo Karamat Jr. na siyang hinahunting ngayon ng International Criminal Court. Dahil sa kanyang partisipasyon sa war on drugs. At dito po siya yumaman sa war on drugs. Yumaman siya, nagsimula sa yumaman nung panahon nung Tokhang sa Bulacan. Tandaan ninyo yung Bulacan province sa mga probinsya at talo pa nga Metro Manila. Yan ang lugar na maraming patay. Kada araw, 8 ang patay sa Tokhang. Yan ang lugar ni Karamat, Romeo Karamat. Kaya ganun siya kasikat. At lalo siyang yumaman noong panahon na andyan na si Alice Go. Anyway, bago ang lahat, simulan muna natin kung ano ang nangyari dito sa ating pinaglalaban sa yung isang estudyante na ayaw pag-graduatein ng I-Advance Nexus o school na pag-aari ng STI. Alam niyo mga STI, sikat yan. Pero yung pagkaintindi mo, pag-aari na ng ABS-CBN. Tama? Ay Academy, pag-aari ng STI. Yan ang nakita ko sa research ko. Kaya kasi Tangko, anak siya ng may STI. Si Barisa Tangko. So, ngayon, tingnan natin. Dito muna tayo papakita ko muna yung problema dito. Ayaw tanggapin ba? Sumulat po ako sa I Academy sapagkat ang inaanak ko ay ayaw nilang ipapasa. Ayaw nila ipapasa kasi daw ay late na mag-submit ng 3 sa 4 na project kung tawagin. Pero assessment ang tawag nila. No? So, siguro mas maganda is para makita ka, lumapit ka dito. Dali mo yung microphone dito. Lapit ka dito. Kasi hindi ka nakikita . So, ngayon, may makikita ka ba? Hindi ko pa makita. Ayan. Ayan. So, okay. Ang ating gagawin ay check muna natin ang audio natin. Okay naman ang audio natin. Very good. Perfect. So, ang kwento po nito ay sumulat po ako sa I Academy na kung maaari ay dito tanggapin nila yung aking inaanak, tanggapin nila yung 3 sa mga 4 na projects niya sapagkat po ay late isang araw lang naman. July 17 daw ang deadline. Okay? Ngayon, pag sinabi na July 17, ay nasabit niya July 18 kasi may sakit siya. So ngayon, ayaw talaga nila pag-graduatein. So ang bayad, magkano bayad ng tuition mo? Gia pangalan. Gia Angelica Venteroso. Magkano? For one subject, 38. 38,000 sa isang subject lang. Ano pag iba binayaran mo nung nag-enroll ka? Itong huling subject mo na, di ba? Yes. Gagraduate ka na sana. Tama? Opo. Okay. Magkano binayaran mo lahat maliban sa 38,000? Wala na? Wala na po kasi one subject na lang. Okay. So, ano ang tawag sa subject na yan na huling subject mo magagraduate ka na sana? Advanced Motion Graphics. Advanced Motion Graphics. So, ibig sabihin ng Advanced Motion Graphics ay kung ano naman, gumagawa ka ng graphics, di ba? Para mga pixelates o mga Yes. pixels, no? Pero, siyempre, ang nangyari sa kanya is, sabi ng professor ko, July 17 na deadline, hindi siya nakasubmit. Ito ngayon ang sulat sa amin. Ang basahin natin ang sulat sa balik sa amin ng tinatawag na I-Advance.
O ito, ang sabi niya, we are writing in response to your letter of appeal on behalf of your goddaughter, Miss Gia Benteruso. Hindi ko na makabasa to. Is a graduating who is a graduating multimedia arts and design student at the School of Design and the Arts here at iAcademy. While we understand the reason for your appeal letter, we must uphold academic policies crucial to maintaining integrity and fairness in our institution. So, ibig sabihin, ginawa nilang dahilan yung hindi pagtanggap sa aking pakiusap na pag-graduatein yung aking inanak. At ang sabi nila, yung decision nila na hindi pag-graduatein ay para daw mapanatili nila yung integrity at fairness at mataas na standard ng school. Kaya sabi niya, after a careful review, mali pang grammar na sumulat nito, after careful review. Dapat after a careful review. Ha? The college Deliberation Committee of iAcademy regrets to inform you that we cannot grant your appeal. Therefore, Ms. Benteroso will not be allowed to graduate this academic year due to her failing grade in Motion 3. So, pangalan subject yung Motion 3. Okay. Allow us to share some details that led to this decision. Sabi ng iAcademy, faculties are required to submit the grades of graduating students not later than July 17, 2024. May isa na namang maling grammar dito. Ang faculty po, walang plural na may IES. Lahat ng mga teacher sa isang school, ang tawag ay faculty. Kaya mali pang grammar, faculties. Anong klaseng school to? Faculty are required to submit. Dapat ganon. Faculty teachers, dapat faculty professors are required to submit. Okay, next, sinabi nila, Mr. Keith Deligero, yung professor niya na actual, si Mr. Keith Deligero, the instructor of Motion 3, gave a final reminder to the students in the group chat on July 13 that all graduating students must submit all pending assessments or projects not later than July 14, 2024. See Annex 2A. So, yan ang sinasabi nila, no? So, Ms. Benteroso submitted the remaining assessments on July 18. So, kung titignan mo, talagang late talaga, no? Kasi July 17, tapos ang gulo-gulo, may July 14, no? So, July 18, so late na siya sa one day. Tapos sinabi niya ng iAcademy, on July 18, 2024, Ms. Benteroso communicated in the class group chat that she mistakenly thought that the deadline was July 25. Yan ang sabi. So, see Annex 2B. Later, she informed Mr. Deligero that she was sick and could not submit her assessments on time. At totoo naman nagkasakit siya eh. Merong medical certificate. Mr. Deligero advised her to submit a medical certificate validated by the school clinic. Na-submit. Hindi na issue yan. Following this, our school physician, Dr. Josephine Bautista, endorsed her medical certificate recommending assistance for missed schoolwork and deadlines from July 16 to 2018 at 16 to 18. However, the dates were even beyond the final submission deadline of July 14. So, ginawa lang nga ng July 14 deadline. Akala ko July 17. So, sila mismo, una napansin ko rito, ano ba talagang deadline? Kuya? Kuya Kit, ano ba talagang deadline? July 14 o July 17? Dali lang. Huwag ka muna sabagot. Sila man tinatanong ko. So ngayon, itong sagot naman ngayon ni Gia. Sabi niya, sige, basahin mo nga. Ikaw. Hindi po. Ang deadline po ng final submission is on July 14, 2024. That was Sunday. So, ibig sabihin, hindi po pwede. Nagsisinungaling po ang iAcademy kung sasabihin, July 14 ang deadline. Bakit? Kasi yung July 14, linggo, araw ng pagsimba. So, imposible, nagsinungaling na sila ngayon. So, ngayon, sabi niya, iyan ang puntos niya una.
So, pangalawang puntos niya ay nakalagay naman sa advice sa kanilang group, sa Neo group, no? Neo portal, Neo website. Anong website? Tama ba ko? Doon na nakikita ang lahat ng schedules ninyo. So, pwede mo pakita. Okay. Nakalagay po sa Neo schedules, July 25. So, alin ang susundin ng bata? July 17? July 14 na hindi naman inanunsyo? O July 25? Oh. Ito. Yung June po. Oh. July. Hindi ko alam kung nakikita ba. Tingnan natin kung nakikita. Oh. Hindi nakikita. July. Anyway, ang pinakamaganda dyan is screenshot mo. So, ito pa lang, wala na itong school na ito. Huwag na kayo mag-enroll dyan. Nagsisinungaling. Mali-mali pang English. Oh, kaya nasabi ito ni July, basta ni Gia, ng inaanak ko, sabi niya, sorry, but I see you all have no common sense. So sabi niya, comment niya sa mga professor sa I-Advance, walang common sense. Hindi kayo nakaintindi ng nagkakasakit ang tao. Nagsimula ang sakit ko noong July 15, 2024. Then kaya nagpa-check up po ako noong July 16. Again, I got sick of asthma, cough, and cold. Reasons why di po ako nakapagpasa that day of July 17, 2024. Okay? So, yan po ang sinasabi niya. Tapos may iba pang rason na ginawa dito ng I-Advance. Sabi ng I-Advance, mga professors, on July 30 and July 31, Miss Gili Triviana, anong kwan mo? Profesora mo ba yun? Hindi. Hindi po. Hindi. So, anong prangko niya dyan sa I-Academy? Si Gili Triviana. Si Miss Gili po yung chairperson po. Chairperson ng subject? Yes. Ng department? Yes, buong MMA. Department ng MMA. Yes. Tapos si Mr. Hector Calma, sino naman yan? Hindi ko po sure, Prof. Pero siya po ay katuwang ni Sir K. Pero hindi pinakilala sa inyo na professor siya. Opo. Pero nagtataka na lang ka na bakit kasama siya sa pagbibigay ng grado, sa pagsasabi kung ilan ang grado mo. Yes. So sabi niya, faculty members of the School of Design and Arts explained to Miss Benteroso and her aunt the reasons why she will not graduate this academic year due to the failing mark in Motion 3. Despite being ill from July 16 to 18, she had ample time before this period to complete her assessments. Her assignments submission dates are as follows. Midterm given on April 25, due on June 6, submitted July 18. Tama yan. Have Annex 3A. So, assessment 2, ibig sabihin assignment number 2, given on April 25, given ang assignment. So, due on July 14, submitted ay July 18 din. So, pangalawa ay July 18 din sinabit. So, finals given on April 25, due on July 14, submitted July 18. So, madalit sabi, nakita nyo na pinalabas ko, magulo sila magbigay ng deadline July 14, Sunday, o July 17 ba na sinabi nung si Professor Kit, o July 25 kasi iyon nakalagay sa website na Neo portal nila. Magulo. Yung school pa lang magulo. Huwag na kayo mag-enroll dyan. Okay. Ngayon, idiretso ko. Paano sinasabi nila ang professor mo ay si Kit Deligero? Di ba? Yeah. Siya naka-assign. Yeah, ngayon, magaling ba siya magturo o hindi? Hindi po. Bakit mo sabing hindi magaling magturo? Kasi papasok lang naman po siya. Tapos? Bubuksan niya po yung presentation niya. Tapos? Yung turo niya po is on YouTube. So ibig sabihin, ang ginagawa itong si Keith Deligero na professor ko, no, ay ang style ng pagiging professor niya, imbis na siya yung nagle-lecture, buksan niya, bigyan niya assignment ito, panoorin niyo sa YouTube. Yes, tama? Definitely. Sino? Siya ba yung sa YouTube na nakikita? Hindi. Hindi. May professor ba na gano'n? Bawal yun. Grabe naman tong I-Advance. ABS-CBN din may-ari nito eh. Tsaka STI. Kaya din po usually wala pong halos din pumapasok na estudyante. Kaya ngayon magkukunti na estudyante nila. So masyado kasi kayong hindi consistent sa inyo tsaka wala kayong standard.
Bawal po yun. Dapat magaling ang professor nyo. Kagaya ko, dapat ang professor nyo. O, iyan ay ilan sa atin na nakikita, no? Hindi ko na kailangan na i-discuss pa yung iba, no? Siguro. Pero iyan lang tapos ng usapin na. Ngayon, ang puntos ko lang dito, nung nag-appeal ako sa kanila, ay may sakit ang tao. Ang tanong, bakit kailangan 17? Fixed na ba yan? Hindi ba mababago yan? Kaya kumo ang graduation ay August 10, ni-schedule no, kailangan ba na 17? Ayos na lahat? And ano din po, yung totoong last for grades deliberation, it was July 22. At saka, bakit ang grades deliberation July 22? Bakit hindi nila? So, ito pong nangyari sa kanya. Tiningnan niya sa kanyang Neo portal din man, no? Wala kang grado. Yes. Walang grado na nakalagay kung ilan ang grado niya. Matagal po. Nung matapos ako sumulat, na natanggap na nila, lagyan nila ng grado na 60. Anong klase? 4 ang assignment. Isa lang na submit. Ang 3 na submit July 18. Tapos ang deliberation lang July 8, 22. Bakit? Bakit hindi na tinanggap? Gusto niya bang mangyari? Kikita kayo kasi kukunti ng estudyante nyo. Pilitin yung mga estudyante nyo mag-enroll ulit. Siyempre, mapilitan mag-enroll ulit kasi dyan na sila may school para makagraduate kagad. Racket yan. Racket. Ay, academy. Kumbaga, istapador na eskwelahan ito. Oh, niwala ka? Oh. Ngayon, hindi ako naging professor po ako sa Philippine State College of Aeronautics. Nagturo ako ng mathematics at saka physics. Mabibigyan mo ng grado ang mga estudyante kung may exam ka. Kuha. Ngayon, ang pagbigay ng assignment ay hindi exam. Compliance. Ngayon, pag tumingin ka, kung hindi ka biased, paano mo mabibigyan ng grado ang lahat ng project? So dahil sa isa lang po ang binigay niya, ang tinanggap niya na project, ang 3 ay hindi na tinanggap, total 1 day late lang naman, hindi na binigyan na siya ng 60 na grado. Ano ibig sabihin? Isang sa assessment, 60? Pangalawang assessment plus 60, di 120 grado mo. Hanggang 100 lang ang grado eh. Di dapat, ginaduhan niyo siya ng 25. Kasi divided by 4 ang 100, 25. Yung klaseng eskulan to. Bastusan na itong ginagawa ninyo ay academy nexus pa. Nagkunwari pa kayo na magaling. Hindi pa nga po O, ang problema dito, di ba? Sin-invest ka dahil hindi ka raw humingi ng tulong sa kay Gili Triviana siya kay Ana Fernandez. Pero ano ang nangyari? Ang totoo. Pakikwento mo. Yung hinahanap mo sila? Sige. Yes. Then, kinausap mo? Opo. O, ngayon, nung kinausap mo, ano sabi? Ano po? Kinausap mo si Gili Triviana, natulungan ka. Ano ang hiningi mong tulong kay Gili Triviana? Nakiusap po ako ulit. Na ano? Pwede po ba? Kung pwede po kasi valid naman po yung reason ko. O tapos, anong pakiusap mo na graduhan ka? Opo. Pwede po. O ano sagot sa'yo? Sabi po sa akin, wala na daw po siyang magagawa sa DIN. Bakit wala siyang magagawa sa DIN? Kasi mas mataas po yung DIN. Kasi mas mataas. Wala po siyang, opo. O sino yung DIN? Si Sir John Coyson. John Coyson. Anong ginawa mo? Kasi hindi siya DIN. Anong naisip mong gagawin? Ang nangyari po, pinakausap na lang niya po kay Sir Hector. So pinakausap ka kay Hector. Yes. Ano naman ang nangyari sa usapan niyo noon ng Hector na yon? Ano rin, ganun rin po. Parang pinagpasahan lang nila. So pinasa ka, hindi ka rin binigyan ng solusyon. Yes. Ano naman ito si Miss Ana Fernandez? Si Miss Ana po yung OSIS po namin. And, ano ibig sabihin ng OSIS? Ano po, Student Affairs and Services. Student Affairs and Services. Yes. So ngayon, walang nangyari, no? Wala rin po. So anyway, sabi mo may kampanya pang school na to that every voice, hindi voices every voice of the student of a student dapat yan. Every voice of a student matters. Student matters. Mali ang grammar. And to be heard, mali yan. Mali ang grammar. Anong classic school to? Mali ang grammar. Nako.
Hindi to si chick ni Popoy de Vera, Richard. So, yan lang po masasabi ko, no? So, sulat ako dito pagtapos ng live ko. At maling-mali po. So, ngayon, ang problema ko nito, sa 7, 8 na ngayon, ang graduation is 10. Makakahabol pa kaya kami? Anong gagawin namin dito? Eh di, ibig sabihin nito ay mag-enroll ka na lang ulit. Gagastos si mama mo ng 38,000 na naman. Opo, yun po yung suggestion. Yan ang gusto nila. Yes. Eh di kikita naman sila, racket ng school na to. Huwag niya kayo mapa-enroll ng mga anak niyo dyan. Ngayon, ang gagawin lang natin dito, base sa karanasan ko, na sa isang abogado, siyempre dati akong abogado, ay magsasampa tayo ng tinatawag na restraining order, temporary restraining order doon sa Makati Regional Trial Court na utusan sila na i-consider ang grado mo. Tama? Oh, ganoon lang. I-consider ang mga assessments mo. What delete lang naman eh. Tapos 38,000 na naman. Eh di ba alam kung gaano naghirap ang mga parents sa paghanap ng pera? Sobra-sobra naman ito. So anyway, ganoon lang gagawin natin, ha? So mamaya, mag-diretso tayo kasi ang aking topic pa na bibuduin ay yung topic patungkol sa kay Karamat, General Karamat. So makinig ka lang dyan kalas tabi ko. So anyway, dito tayo ngayon kay Karamat, ha? So si Karamat, ipakita ko ang kanyang mukha. Si Karamat po, ang ating tatalakayin sa kanya ay siya po ang isa sa pinakamaraming kinita bilang pulis sa panahon ng war on drugs at sa panahon ng pogo ni Alice Go. At siya po ang dahilan, ang nag-utos na tatanggalin yung mga kernel na pagkatapos na mag-successful ang operation ay tinanggal sa trabaho. O, tingnan niyo mukha niya, no? Mapagkatiwalaan ba yung mukha na yan? O. Tatakbo po siya na congressman ngayon, 2022, sa 3rd District ng Pangasinan. Alright. Taga-Mapandan pa ata siya eh. Ang asawa niya, nanalo pagka-mayor noong 2022. Maraming pera. 2022, napakaraming pera. Saan ginawa? Eh di walang ibang source kundi si Pogo, si Alice Go. So ngayon, tatakbo siya. Marami na siyang naipong pera. Tatakbong congressman. So ngayon, 3rd District. Tinitingnan ko sino makakalaban niya. Alam mo sino makalaban niya? Yung anak ni Baby Arenas na si Rachel Arenas. Oh. Ngayon, maisa pang pulis. Ang mga pulis talaga, usually, pasensya sa mga pulis, lahing pulis. Bakit kayo kapag nagretiro kayo ng mga general? Ba't ang dami niyong pera? Itong isa naman, si Leopoldo Batawil, na 3-term mayor ng Lingayen, ay tatakbo na rin congressman. Marami na rin pera. Doon naman siya sa 1st District ng Pangasinan. Ay, mga kamag-anak ko dyan sa Pangasinan, niloloko lang ng kanilang mga politiko. At ang pulis, nagbipolitiko na rin. So, yan lang po. Saan ba nanggaling yung pera mo, Mr. Karamat? Ang mayor, ang asawa niya na mayor ay namatay sa stroke. O ano yung karma ba yan? Kasi ginastos niya yung pagtakbo ng sa pagka-mayor ay tinalo niyo pa yung incumbent mayor. Grabe. So, ganun po. So, ang tanda ninyo, si Karamat po, noong kasagsagan ng war on drugs, siya po ay Colonel or Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office. At doon sa Bulacan Police Provincial Office, nung siya ang tinatawag na Provincial Director, kada araw na mga adik kuno ay 8 ang patay. Sa record po ng Philippine National Police, sa Bulacan po ang pinakamaraming patay. Kaya po, isa po yun ang dahilan kung bakit
nagiging person of interest siya ng International Criminal Court. Kasama si Bato de la Rosa, kasama si Oscar Albayalde, kasama si Edelberto Leonardo, kasama si Elizar Bata. Yun yung mga general. Si Leonardo naman, yan tagabigay ng 30,000 sa bawat pulis na makapatay ng tao. Yan po ang sistema nila ni Duterte. So ngayon, ano ngayon ang mangyayari? O Karamat, ano ba yan? Nakakahiya na yung ginagawa mo. Maati mo ba yan? Iyan ang ipamana mo sa mga anak mo? Yung pangalan na dungis. Tapos matandaan mo to si Karamat. Siya po ang inassign, ang itinalaga na mag-imbestiga noong 6.7 billion na shabu na natagpuan na halos 1 tonelada, 990 kilograms. Doon sa WPD Lending Building, doon sa Tondo. Natandaan pa ninyo si Rodolfo Mayo na pulis na nahuli? Marami sila doon, pati yung si General Azurin. Na problema pa ron na damay pa siya. Yun pala si Karamat pala. Number one. Siyempre, Duterte boy siya eh. So, saan pang mangyari? So, ngayon, siya pa kunwari nag-imbestiga. Malas lang. Siya pa nag-imbestiga. Kaya niluwagan niya. Siya pa nag-imbestiga nung yung 990 kilograms na shabu. So, ano ngayon ang nangyari dito? CIDG ka, nagpumalit ka CIDG. Tinatanong ka ng dating hepe ng CIDG na si Romeo Acop na congressman. Gusto mo pang palusutan siya? O ano yan, Mr. Karamat? Paano mo itatago ang perang yan? Sigurado ako na yung sweldong pagkapulis ay hindi kayang i-justify. Nagpatayo ka pa dyan, bumili ka ng 7 hectares na lupa. Nagpatayo ka ng halos mansion din. Pares na kayo ni Batawil. Nagpatayo din si Batawil. Mahilig talaga kayo ng bahay. Ay, nako. Ito talaga buhay ng mga pulis. Bakit? Kailan ba tayo magtitiro ng mga pulis? Kaya panay ang trabaho ng pulis ay panay pananim ng ebidensya. So ngayon, sa panahon ng Pogo, ang unang raid, February 1, 2023, na sinagawa ng PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission, ay tinimbre. Nag-successful, pero tinimbre. Nag-successful nga, kukunti na nahuli. Ngayon, kukunti na huli, ano nangyari? Ang nag-raid doon ay yung tauhan ni Karamat na si Colonel Alejandro na naka-assign doon sa norte. So matapos mahuli ni Colonel Alejandro, patapos sa parade, kinabukasan tinanggal ni Karamat. Next, John 4. Ay di John 4, yung March sa Bamban, Tarlac pa rin. Nag-raid na naman. Aba, may nanghuli, pero nasa abroad siya kuno noon, kaya naisahan siya ata, tinanggal niya naman si Colonel Bukayo. Nagkataon naman, nagginawa lang dahilan, kasi tao ni General Acorda, si Bukayo, at nagretiro na si Acorda at pumalit na si Marbil bilang hepe, kaya nilagay ni Marbil ang kanyang tao. Uy, dahilan nyo na lang yan. At totoo si Karamat ang patanggal yan. Kasi hindi pwede makahindi si Karamat kay Alice Go. Yan ang katotohanan. Kasi may monthly siya dyan. Isa pa, barkada niya yung boyfriend na dinideny na boyfriend, si Dong Kalugay na mayor ng Sual, Pangasinan, ang number 2 richest municipality sa Pilipinas. At yun sinasabi na sinangla ng bayan ng Sual ang kanilang income na kukunin sa 2 power plant sa halaga ng 1 billion para pala isusugal dun sa Pogo. Yan.
Ganon ang mga ginagawa niyo ng mga utak pulis. Puro pag nanakaw ng pera, iniisip niyo, pasensya na. Wala akong nakita wala akong nakita na isang description na papabor sa inyo. Kundi yan lang talaga pinakamalambot na salita na masabi ko, pag nanakaw sa pulis ang ginagawa ninyo. Ha, Mr. Karamat? So, do you still have, after this, pakinggan mo ito, after this, bibigyan kita ng chance na makapagsalita. Magpadala ka lang ng iyong salita at ipi-play ko. So, ganun po ang aking masasabi dito. Sana naman ay magbago ng Pilipinas. Pero paano magbabago kung ang inyong mga opisyal ay ganito? Saan natin kukunin ang salitang pagbabago na magiging makatotohanan? Tanging sa tao labang magagaling. Paano? Kung iboboto nyo ang sinsirong tao, panahon na para palitan ang ating kultura, ang kultura ng pagnanakaw. Sa Pilipinas, tinuturo na naggagamit ng cocaine, hindi pa rin magpapatest, hindi magre-resign. Sa ibang bansa, chismis lang, resign ang mga tao, resign ang mga opisyal. Ganon po ang pagkakaiba ng Pilipino na kultura tsaka kultura ng ibang bansa. Yung Hapon nga, naghaharakiri pa eh. O, di ba? Kaya yan ang nakita ko na palitan na kultura sa Pilipinas. Iyan ang magagamit, mangyari lamang sa pamamagitan ng pagbubuto. Iboto ang lahat ng bago para sigurado ang pagbabago. Yan lang po ang aking masasabi. So, pero bago ako umalis, nais ko po ipakita ulit ang mga mamamayan na dinimulis din sa Pasay. Dinimulis sila sa Pasay. Ngayon, ito, tingnan ninyo kung ano nangyari sa mga taong ito. Walang kaluluwa itong tinatawag na si Mayora Amy Calixto Rubiano. O ito, tingnan nyo ang mga bata. Walang kumatulog, ay walang kumot, walang kung ano. Ayan, open air. Tama ba yan ang ginagawa mo, Amy Calixto? O, anong gagawin natin ngayon? Ito pa. Ay, di yan. Pabalik. O, yan. Paano matutulog bata dyan sa kalsada? Walang bahay. Child abuse ang kasalanan mo, Amy Calixto, sa kada bata, isang count. Kung ang kulong ay 6 na taon, sa 100 bata ay 600 years ang ipakulong ipaparusa sa iyo. O, ayan pa. O, ayan mga bata, natutulog sa itong trike na to. O, ayan pa. O, ayan mga bata. O, masdan mo ang mga bata. Ha, Amy Calixto. O, ayan. Wala talaga matino ng mga opisyal itong bayan natin. Alam mo, sa totoo lang ha, Amy Calixto, may kasalanan ka rito. Ikaw may kasalanan, hindi ang korte. Pero may kasalanan din ang korte, pero iba yung kasalanan nila. Pero may kasalanan ka, pati si Sheriff may kasalanan din. Pero ang kasalanan mo dito, Miss Amy Calixto Rubiano, ay ganito. Inuutos ng batas sa Section 28, Paragraph C, Subparagraph 8, na relokasyon, bibigyan mo sila ng relokasyon bago mo payagan na magkaroon ng demolisyon. Hindi mo ginawa yan. Bagkos ang ginagawa, tinataboy mo sila. Pag demolish kayong araw, paghapon, naggumigilid ang kanilang mga gamit, ay pinadalhan mo ng truck at mga polis at susuyurin mo sila. Ano na ngayon ang mangyari sa mga ito? Ibang klase ka din talaga. Hindi ko alam kung saan ka pinaglilihi. Ay. Paano to ngayon mga bata? O ito, tingnan natin ang iba pang mga kwan.
Ay, ito, tingnan natin kung mayroon man tayong makuha dito. Ito, iba pa, titingnan nyo mga ibang mga bata na natutulog. Ayan. Paano ngayon yan? Yan sila. Ayan. So, ito, ilabas ko dito ang bata na kawawa. Wala nang laman ang kanyang dede. Tingnan ninyo, kaawa-awa. I-share screen ko ha. O, yan. Tingnan nyo maigi. Masdan yung bata. Wala na pong laman ang didi niya. Paano natin ano yung ang bata na yan? Paano natin matulungan? Paano mo yan matanggal sa gutom, Mrs. Amy Calisto Rubiano? Ngayon, kahit sa inyo mga subscribers ko, kung gusto niyo ko tulungan kasi magbibigay ako po ng pangkain nila, kahit pangkain ng pambili ng gatas, kahit anong gatas, kahit yung mamurahing gatas lang. Kahit yung Bear Brand o ano, para ipainom lang sa mga bata. Ay, so kay Greta Luna, sa buong Pilipinas, sa mga mahirap ay minamaltrato, farmers, fishermen, workers, squatters, etc. Fernando Rafael Cuervo, listening from Pampanga. Mayrim Pabilio, itagpo natin kay Senator Hontiveros para sa aid of legislation na ang mga bata ay tama. Dapat isusulatan ko si Risa Hontiveros. Pagkatapos, Ranger Baldemoro Jr., Alakdan 46 Channel, Jovicito Las Piñas, Manuel Milatuya, Imelda Talaugon, Leonard Baguna, Upak watching from Pampanga, Julita Macaraig, tapos si Juni Pilonyo Abagatman, Jenaline Blasico, Rosilier Moreno, sino to? Si Music Lover, Betong, Maria Cristina Giyang. Ang invitation, baka antay ko kung may dumating na invitation sa akin. Santiago de Leon, RBB Abukay, Sir Goyo. Ako ang naawa sa bata. Sobra naman ang ginawa ng school na ito. Ikaw, sobrang binaginawa sa iyo. Virgilio Trampi. So, Betong, Manhattan's Best. Kal-El Jario, good morning po dyan sa Pilipinas. Engineer watching from Lodge, province of Tabuk, Kingdom of Saudi Arabia. Ricky Paguyo, magandang gabi, Idol Attorney Engineer Dr. Tokausing, manonood mula sa Quezon City. Ingat. Susan, good evening po. Jubes Teos, Jose Habonete, good evening, Attorney Kausing, vote for Senator, Attorney Kausing. Itud, Crispin Rivera, Mayap Abak, congressional investigation yesterday. Hindi, antayin ko ang invitation kasi wala ako natanggap na invitation. Tapos Ferdinand San Juan, good morning po. Jiggy Riarte, Russell Sita, Manuel Toribio, Noel Rivera, mabuhay ka, Kabunyog Toto Kausing, sana may patawag ka na sa Kongreso para ma-checkmate mo si Mr. Capel. Alan Daos Gabuyo, good morning po, Sir Attorney Dr. Engineer Toto Bunyog. Rosilier, tapos MJ Bulabos, Leonor Alexander Gilani, Frederick Iloro, tapos Pyra Lucas, Menda Gahe, Ruel Cagbay, sige, magandang umaga po sa inyo lahat, no? Mary Jenson, sobrang nakakalungkot ang pangyayari sa Pilipinas. Walang katapusan ang pangungurakot kung hindi man drug dependent, kurakot at kriminal naman ang maraming nasa pwesto paano unlad ng Pilipinas. Music Lover, Mayroong Pabilyo, Rolly Calinaw, Mayroong Pabilyo. So, tapos na ang misa kung sa simbahan pa. Magandang umaga! General Romeo Karamat, I Academy, Amy Calixto Robiano, asan ka?